Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here the Page of Swords and the Five of Swords. We also have here the Magician and the Eight of Pentacles. And, Tower card. Four of Cups. The Temperance and the Seven of Pentacles. Okay, so may naiinip na dito. Nauubusan na ng pasensya kahihintay. Naghihintay pa rin, patiently waiting. Maaaring nireject ka before, kaya nagkaroon ng Tower card dito and the Four of Cups natin dito. Pero ayaw mong sumuko eh. Kasi talagang desidido ka na makuha itong bagay na gusto mong makuha. So, minamanifest mo to eh. Talagang you are working hard for this. Maaaring kung past person man ito or past relationship na minamanifest mo din, no? Itong taon to, maaaring iniisip ka ngayon or kung baliktad man, this person is missing you, ganyan. So, kung tinanggihan mo itong taong to dati, talagang desidido itong taong ito na sumubok ulit. Kasi parang kung tinanggihan mo na itong taong to before, talagang gagawa pa rin siya ng move towards you. Kahit pa tanggihan mo siya, so hindi siya magpapatinag. So, tingnan natin. Talagang maaaring ikaw talaga yung ideal person nitong taong to. Kaya kahit ganun yung nangyari, talagang try and try pa rin siya. No, talagang naniniwala siya doon sa kasabihan ng try and try until you succeed. So, we have here playing cards and snake. So, for some of you, parang may nagawa na siyang hindi maganda before or may history siya ng cheating, ganyan. Kaya parang ayaw mo na sa kanya. So, we have here, or ayaw mo talaga sa kanya. Crystal ball, airplane, mirror, and compass. Pero, so may mga long distance situation dito or may mga natali din sa maling sitwasyon, maling tao, maling kinalagyan, ganyan. So, mukhang wrong place. Ayan. So, nasa mali kang lugar nung nakilala mo itong taong to. Maaaring long distance kayo, pero ang lakas ng mirror energy dito, mirroring, and compass, parang may mga nagtuturo na or malakas talaga yung gut feeling niya na ikaw yung para sa kanya. So, naniniwala siya doon na sinasabi ng gut feeling niya, hindi, ramdam ko, ikaw yung para sa akin. So, we're meant to be. So, ganyan ang nafe-feel nitong taong to about you. So, maaaring mga galing din kayo sa maling relationship, maling tao, may mga natali, ayan, with the tide. Pero, lalo na kung situationship lang kayo nitong taong to or hindi naging kayo, nag-usap lang, talking stage, tapos biglang hindi na kayo nag-usap, or naging busy na bigla, tapos nakalimutan na mag-reply. Nako. So, tingnan pa natin. Lalo na kung long distance situation to, kasi mukhang hindi kayo nagkikita. So, kaya parang, nawalan na ng gana siguro or naghanap na lang ng iba ng malapit. So, we have here, can I call you? Pero very, very soon, this person will contact you. Kakausapin ka niya. Kung pwede ba ituloy niyo yung naudlot niyong connection, ganyan. So, we also have here, you're my happy pill. Being defensive. I want you back. Ayan. So, gusto niyang balikan yung mga nangyari noon na ano ba nangyari? Bakit hindi na-pursue or natuloy itong connection nyo? So, may intuition choose you. Talaga ikaw yung sinasabi ng gut feeling niya, ng intuition niya, na ikaw yung para sa kanya. Kaya gagawin niya yung lahat to win you back. Lalo na kung nagkamali man siya dati ng taong pinili. So, this time, hindi niya nahahayaan mangyari yon. So, medyo umiyak-iyak din tong taong to sa'yo, ha? So, ayan, crying over you, feeling lost. You're my rest and my healer and this is not over yet. So, ayan talagang continuation marahil ito, mga missed opportunities before and you're my destiny. So, ayun na nga, no, malakas ang energy dito na feeling niya talaga you're the one. So, hindi niya na palalampasin ng mga pagkakataon na pinalampas niya. Dati pinalampas niya pa eh, pero
So, parang ano, it's about, maybe this time. Ayan, maybe this time, love won't end. So, siguro kasi ng mga panahon yun, nag-explore pa tong taong to eh, ng mga option, not knowing na ikaw pala yun, no? So, marahil huli na or late na nung nalaman niya or na-feel niya na ikaw yun. Yung maramdaman niya yung fulfillment na yun na ikaw yung hinahanap niya. So, we have here, I know I messed up everything. So, ayan, aminado siya na nasabotahe niya yung connection, nasira niya yung ano eh, yung kung ano yung meron kayo. So, we have here, you don't know how hard it was to let you go. So, siguro nahirapan nga rin siya sa mga bagay-bagay na nagdesisyon siya, nahirapan siya sa desisyon na yon na lalo na at nagsisisi siya, nanghihinayang siya na mali yung kanyang desisyon sa buhay. So, we also have here, we both know I'm not the one for you. So, siguro inisip niya na lang yun na hindi kayo para sa isa't isa, pero palagi ka pa rin na nakikita ng mga taong ito na sa mga signs, synchronicities, ganyan na lagi niya pa rin naririnig yung pangalan mo, kahit saan siya magpunta, yung parang mukha mo lagi niya nakikita, or may nakikita siya lagi na kahawig mo, or nafe-feel niya yung presence mo sa ibang tao, ganun. And I reflare conversations over and over. So, binabasa niya pa rin palagi yung mga conversations nyo. I will wait for a sign from you. So, siguro ang dami niyang signs na hinintay. Mukhang na kompleto niya na yung checklist ng signs na to. Kaya very, very soon, this person will contact you. Kasi nga, nasa kanya na tong compass. Kasi nakikita niya na itinuturo na itong compass na to yung daan towards you. So, it was my fault but I blamed you. So, ayan, mukhang sinisipan niya dati na ganito, ganyan, dahil sa'yo, dahil ganyan. So, pero ngayon, naintindihan niya na kasalanan niya talaga. So, we also have here, ayun, I regret lying to you and I love you. Ayan, na-realize niya na ikaw yung mahal niya. So, I bury myself in work to forget you. So, ilang beses niya na kasing kinalimutan ka eh. Sinubsob niya yung sarili niya sa trabaho. Pero, anong nangyari? Wala. Wala. Kasi hindi ka niya makalimutan. So, tingnan natin anong message ng Archangel. Clairvoyance by Archangel Raziel. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. So, mukhang na-realize niya na talaga na this is parang heavenly love. Parang ikaw yung destined to be for this person. Ayan, no? You're my destiny. And let's see, kuha tayo ng mga initials natin. Oops. May nalaglag. So, kuha tayo ng mga initials natin. So, we have here letter S. B. O. W. Letter V. Z. X, R, T. Ayan. Letter J. At lumilipad na letter H. And Q. Bottom card, letter L. Okay, so let's see sa ating blue card, soulmate. Okay, so feeling niya talaga soulmates kayo. Ayan. And we also have here jealousy. So, may mga pinagseselosan din tong taong to. And addiction. So, maaaring nasabi niya to sa'yo dati na obsessed siya sa'yo or na-addict siya sa'yo, mga ganyan. Maaaring high school na nakilala mo siya. Ayan. So, let's see sa ating general signs and the messages. We have here Cancer sign. Number 8. Runner. So, mukhang tumakbo na to dati eh. Isang runner na muling babalik. Kasi, nagtaka to eh, maaaring hindi mo siya hinabol. So, gusto niya kasi gusto niya magpahabol. Ganyan, gusto niya habulin mo siya. Pero mukhang hindi mo ginawa. Kaya ngayon, tumigil siya at siya naman yung maghahabol. So, we also have here very serious and gorgeous. Lake, July, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, National Capital Region. We also have here long distance. Confirmation na may long distance. Kasi mukhang nahirapan nga siya sa long distance, ganyan. Hindi siya naniniwala sa mga long distance relationship. Quiet person, present lover, green-minded, sexy body, city, and this one last card,
Rainy season. Okay. So, mukhang marami kayong pinagsamahan during rainy season itong taon 'to or memories during rainy season. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.